Dito mo makikita kung paano pumili ang Panginoong Diyos. Amen? Dito niyo makikita kung paano pumili ang Panginoong Diyos. Okay, let's go to election. Punta tayo sa election. Next year, election po. Paano kayo pumili? Election eh. O, ikaw, paano ka pumili? Magbigay ka ng isa. Ha? Sa'yo? Okay. Talagang politiko ito. Teka, paano kayo pumili ng ipoboto? Ha? Kilala mo lang. O, sweetheart. Pagkilala mo lang. Eh, nakilala mo lang, dumating. Okay. Oh, mistake. Paano ka pumili? Ha? Kung ano nagawa niya, kung may gagawin siya. Sir, paano pumili? Nagkano ka ba sa eleksyon ano? Oh, paano pumili? Matibitaw siya. Reputation, kung di ba? Kung malakas kumain, o kung maganda yung record niya. Ikaw. Family back na. Amen. Ako, sabihin ko, di niya mo binabanggit eh. Kung ano, ibinulong sa'yo. Minsan. Okay, ano? Pagdating doon, kasi nga teacher tayo, sir, di ba? Pagdating doon lang, wala naman silang pakialam kung sinabi, ang score eh, okay! Ano kung maganda na. Kibuloy. Di ba ina-score na gano'n? Dati noon, hindi pa computerized kami. Pwede mo ilagay doon yung score doon sa ibang pangalan, di ba? Lalo na kung ganda-ganda bigay. Naranasan namin po yan. This is the ugliest part. Lalo na yung, hindi ko makalimutan, ako inis na inis, plebiscito, yes o no. Ang sabi sa amin sa Guadalupe, basta lahat yan, yes. Nagno niyan, yes po rin. Oo, ganun ka, ano? Sabi ko, tatlo, gagawin natin tatlo. Susundin natin yan. Sabi ko, hindi natin susundin yan. Pero ano lang ako clerk eh. Hindi naman ako yung chairman eh. Huwag po natin sundin yan. Masama yan. Sabi ko gano'n. Ang gawin na lang natin, total marami naman yung yes. Eh di ba panalo naman eh. Hindi na natin pwedeng dayain. Kasi sa ibang presinto talaga, binabago nila yung scoring. Kaya totoo po yung, kahit saan naman talaga may dayaan marami. And that is the ugly side ng election. Mas kita tayo na nakakaboto pa. Oo. Lalo na kung bawat patay 100 piso. Ito nakabota mo, meron kang 100. Ganun din eh. May mga kapatid. Ito mo, sumunod namin eleksyon. Galit sa amin. Hindi kami sumusunod eh. Galit sa amin. Yung eskwela na yan, eskwela namin. Bagamat sa gobyerno yun, galit sa amin. Na hindi kami sumusunod sa mga politiko. Sa susunod, kayo mga teacher, i-assign kayo sa villages. Doon kami nilagay. Hindi kami nilagay sa mga ordinary ano. Sa kami nilagay? Sa kami nilagay? Sa Lorenzo Village. Wow, sosyal, nasa Ayala. Bakit tayo dito nilagay? Alam niyo kung bakit kami ito nilagay? Ang mga butante namin, mga madre. Yung mga kalaban ay mga araw. Ang tawag doon, nasa kabilang partido. Doon kami nilagay. Sabi namin, hindi po ba kayo po yung artista ito? Oo, may artista po. Pag anong-ganon, ang ganda eh. Pwede mo muna ako lagyan ng hindi mo eh. Nakamanik ko, hindi mo pwede. Ma'am, kasi kapag kami mga pagalit, yung mga mga madre, nasa amin lahat, kung bento pala yung nandun, sabi ko, grabe naman to. Sumunod naman, dito naman sa Bel Air naman, puro sosyal. Yan, sila Drilon ka, ano namin yun eh, na sa amin bumuboto. Kasi, natawa-tawa lang siya. Ilagay kami doon sa, hindi ka pwedeng mandaya. Kasi nakabantay lahat ako na. Oo, talaga hindi ka iiwan. Ito na, nung dinadala na yung balota sa munisipyo. Tatlo kami, ang nasa paligid namin, puro madre, talagang bantay kami. Ang mabigat, biglang may pumutok na bari. So, totoo po yung may pumarik po dun sa may likuran.
takbuhan po kami. Takbuhan po. Pumutok na pa rin, takbuhan. Ganun kagulo ang eleksyon mga. That's not good. Kaya ko kayo naitanong, kahit anong pili ng tao natin sa tunay na buhay, walang guarantee na yung taong pinili mo ay magiging maayos ang kanilang pamumuno. Amen ba naman? Meron pang isang time, yung nasishare ko, merong isang kandidato, ito naman, di naman namin alam, pinakahawag kami. Pinakain kami sa crossing, yung Chinese ano nung araw, sa crossing. Tapos nalaman ng acting mayor, blacklisted kami daw. Kasi hindi naman namin alam nila. Saka wala namang bibigay na pera. Hindi pala bibigay na pera, walang nakakating sa akin. Bumili pa nga ng kotse yung ano eh. Sabi na talaga ng mga... Kaya nung nag-EDSA revolution, muntik na kaming mamatay dahil pinadala kami sa munisipyo, nagkaroon po ng hostage taking doon po. Kung nabalitaan nandiyan sa mga ano din po. Nandun po kami mismo, nagparilan mga kapatid. Ilan ang patay. Nasa harap kami mismo ng kotse. Biglang nagputukan. Siguro nga pag maglilikod pa ako sa pamilya ko, tinamaan mga kapatid. Pero yung nandun mga patay, lahat na nandun patay mga kapatid. Ganon ka. Kasi sabi ko, pag ang tao ang aasahan mo, wala tayong kaso. Kahit ito sa panahon natin. Amen. Kaya nga mga kapatid, ang ginawa ng Diyos, siya na ngayon ang pumili. Sino pinili niya? Si David. Sino si David? Pinili ba siya ng tao? Hindi. Paano siya naging hari? Kasi sabi doon, ang Panginoon Diyos manggagaling, pabayaan natin, manggagaling sa lahi ni David. Mahalaga po yun kasi kung hindi nyo makikilala si David, mamamali rin ang pagkakilala mo dun sa choosing one ng Panginoong Diyos. Sino si David? Pastor lang siya. Wala siyang political background, wala siyang managerial background, wala mga kapatid. Ang alam lang niya, pastor siya. At bilang pastor, na mas binasting niya kung paano mag-alaga ng pastor. Nakakita na kayo na mag-alaga ng pastor? Minsan panood kayo sa YouTube, meron po, paano gumaga. Ang pastor pag umalis ngayon, 3 buwan na bago bumalik yun. Ano, Mr. Nilik? Akala mo pag nagpastor ngayon, mamaya ako nandoon, di po. Kasi ang trabaho ng pastor, hahanapan niya kung saan makakakain ng damo. Nakita na naman ninyo ang Palestine. Ang Palestine po, this year, ito, nasa ng damo. Yan ang hindi nakikita ng iba eh. Ako din na nag-ano, sabi ko, ay, grabe. Ang hawak lang ng pastor tungkol sa katirador. Yun lang. Pero alam nila kung nasaan ang pakain. Okay. Alam niya kung sa araw ng September kung saan niya pakakainin. Amen? Itatun mo. Sa susunod, anong susunod September? October, sa ibang lugar naman yun. Alam niya sa dating ng November kung saan niya pakakainin yun. Amen. Ang tanong, sa siya natutulog. Yun yung mga sinasabi natin. Hindi ganun kasimple po ang naalaman natin. Sa madaling salita, a true pastor knows how to survive. Wala kang gagawin kundi bantayan yung tupa. Kaya makatulog ka, hindi, wala sila. Basta ikaw nakaganon ka lang, pinitingnan ito pa kumakain, no? Hindi. Amen. Pag
may kalaban. Ano ang kalaban ng pastor? Okay, mga leon, mga oso, kung ano mang malaking kakalabanin mo. Amen? Ang tawag po puro train. Dito ko muna to. Ano, wala tayo oras. Training. Walang lingkod ng Diyos na hindi dumaan dito. Walang pulis, sundalo, nurse, doktor, lawyer, o ano pa man mga kapatid na hindi pwedeng dumaan sa training. Driver, hindi ka pwedeng mag-driver kung wala kang training. Lahat yan dumadaan ang training. Nasa trabaho na ba? Hindi pa po. Pero tandaan ninyo, pagmasdan ninyo ang inyong buhay kung paano kayo tinitrain. Kasi isang araw pagkatapos ng training, pag sinabi ko isang araw, kasi haba po ng proseso ng training. Amen. Kaya hindi sila naniniwala kay David, hindi naman sila pastore. Nandun sila sa palasyo. Amen. Ang ginala, ang training nila, espada, paano pumatay. Amen. Training. Amen. Mga sundalo Amen. Nung lumabas na si Goliath, ang laki. O nasan yung training? Walang lumabas. Ang tagal nyo, tinrain. Yun na nga Nung nakaharap nyo, ito na yung totoo, yung reality, ayan. Hindi naman kami tinrain na pumatay ng higante. That's true. Amen. Sino ang may training na pumatay ng higante? David. Sabi ni Harrison, David, suotin mo ang aking armo. Sinuka. Malaki po kasi si David, 17 years old lang, liit Hindi po kasya. Tsaka ang espada niyo, haba-haba. Nakakita naman espada ng hari. Ibang espada ng hari sa espada ng, magandang espada ng hari. Talagang matalas yun. Hindi po pwede. Saan? Ano ang gagamitin mo? Doon po ako sa training ko. Anong training niya? Pag tumating pa yung oso yung bear, mga kapatid, nakakita na kayo ng oso? Ang laki-laki nun. Yung bear, wala pa pong taong nanalo sa bear. Nung binasa ko mga sabi niya, pag nakaharap niyo yung bear, wala naman dito merong candy. Candy bear, yung candy bear. Pag nakaharap mo raw yan, ang una mong gagawin, huwag ka na lang pumigo. Pag binubog ka niyan, huwag ka lang titibo. Kasi pag nalaman niyang talo ka niya, iiwan ka lang. Pero kung nilabanan mo, anong sabi niya? Hindi po pwede sa amin yan. Pag may leon po, kita niya yung leon. Yung load of the jacket, hindi mo kaya yan. Pero sabi ni David, training ko po yan. Tinatur na po katapat niya. Ang pumabihira. Nakakita na kayo ng nagtitinatur na Hindi tinatur na may goma. Yung ganyan, sling siya. Pinakita yung mga kapatid kung paano accurate pala yung sanay siya Alam niya kung saan katatamaan at patay. Yun. Si Goliath, gano'n lang po gagawin. Tama, totoo po ba? Hindi. Totoo. Nung kaharap sila ni Goliath, ang sabi ni Goliath, ang pinili ng Diyos, number 1, talaga, hindi pinaniniwalaan. Amen. Yun ang problema sa mga lingkod. Pinaniwalaan ba ang Panginoon sa Kristo? Siyempre, hindi. Hindi yan. Sabi ko, ano yan? Sabi magantay ka, pipili muna ako ng bato. Nung minasiwas na, saan pinatamaan? Sa ulo. Nung tinamaan sa ulo, bagsak. Yung sarili niyang espada ang pinampupot sa kanyang ulo. Panalo, panalo. At wala silang nagawa from that moment. Inantay na lang nilang mamatay si Haring Saul because the anointed one din yun. Pinili rin yun. So wala kang magagawa. Hintay mo si David na yun na pumalit. Amen. Sino pumalit sa kanya? Ito ang sabi. Basahin na natin. Dito tayo magtatapos.
Ito, dito na lang. 7:14. 14 nga. 7:12. Sige, lagyan mo sa English. Mahaba pa yata itong ating tatalakay. Pero di ba, tsaga-tsagayin nyo lang, makikita nyo ang katotohanan. Ayan. Okay. Thirteen. 12 and 13. Gusto nung matanda na si Haring David, nung bata pa siya, nung matanda na siya, anong gusto ni Haring David? Gusto niyang ipagawa ng templo si Yahweh. Ang ganda, no? Di lang pasasalamat niya, gusto niyang ipagawa ng templo si Yahweh. Pero ang sabi ni Yahweh, hindi na mangyayari. Amen. Naiinip rin si David. Amen. Gusto niyo pagawa. Ano sabi ng Panginoon? Huwag na, David. Tama na yung accomplishment mo. Maglalagay na lang ako ng anak mo na siyang gagawa nito. Nakilala po natin siya sa pangalang Solomon. Ito ang prophecy patungkol sa Panginoon sa akin. Pagkamatay mo. Yan. Basahin ka lang. Sabihin mo rin sa lingkod ko si David ang salitang ito ni Yahweh. Verse 8. Inalis kita sa pagpapastor. Diba? Ang ano ng Diyos. Ng tupa upang gawing pinuno ng bayan Israel. Ang ganda ng pagkapili. Pastor ka, inalis kita riyan para gawin. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat mong kaaway ay aking nilipol. Sinong nilipol? Hindi si David. Ang Diyos po. Natin kalima. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. 10. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalimin sa kanila tulad noong una. Buhat nang magpalagyan ko ng upong nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Ayan. Siya ang pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang karyan. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailan. Yun yung prophecy. Sino tinutukoy? Si Haring Solomon. Nung nagawa na yung templo mga kapalitan, sabi, merong isang papalit dyan. Maghahari, magpakailan. Ulitin ko daw magtatapos mo na, maghahari, magpasal. And I will establish the throne of this kingdom forever. Yun ang dahilan. Yun po ang inaantay ng mga Israelita. Maitatag ang kanilang kaharian magpakailan. Sa English, forever. In short, in spiritual terms, eternal. In eternity. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangan manggaling sa lahi ni David ang chosen one. Amen po? May naintindihan po ba kayo mga kapatid? Hindi nyo makapahaging ito. Dito ko tatapusin mo na. Sa susunod na linggo, dudugtong natin yan. Para lubusin yung maintindihan, hindi ganun kasimple ang pagdating ng Panginoon sa Kristo. Anong sabi doon? Ulitin ko. Training? Bakit ganon? Bakit ganyan? Ito ay pangako ng Diyos noon pa. Ito kalimutan. Huwag natin buray muna ito. Noon pa. Noon pa. Kayo ba naniniwala? Dito ko natapusin. Kaya tayo narito. Kaya tayo narito, mga kapatid. Nakatakda tayo rito noon pa. Marami sa inyo hindi nakakakilala sa akin. Amen?
Hindi nyo alam ang pinagdaanan ko. Nasabi ko rin sa asawa ko, Rose, asawa ko, pero hindi mo kilala ko nung pinagdaanan ko training. Bago ko naging pastor, bago sumabak dito, meron po ko niyo. At hindi ko na ikukwento sa inyo, matahaba po yan mga kapatid. Kaya po alam ko na pupunta talaga ako rito mga kapatid. At hindi nagbabago ang isip ko kahit ako minsan na-discourage na sa mga nangyayari dito. Kinakailangan kong ituloy yan. Kasi that's part of my training mga kapatid. Hanggang ngayon tinitrain. Hindi ko kasi alam. Amen. Sabi ko lang na minsan, Lord, huwag mo lang ako dali sa Malacanang parang mahirap na kuya ka. Kasi ngayon nasa barangay ako, nagulat na lang ako, ito na naman bagong training yun. Meron ako na hinaagap na naman. May parang hinahinagap ako sa susunod dito, baka ako dali sa munisipyo, susunod dito. Naku po naman, hindi ko na kaya yun. But that's part of the training. Kaya may ba mga kapatid? Pakipatay na lang.